Hello guys! Magandang araw. Nandito po kami ngayon ulit sa aming e-bike. Namamasyal na naman kami. Tayo ay pupunta ulit ng Santa Cruz para po sa maintenance. First maintenance ng atin pong e-bike kasi po ito po ay 3 months na po sa amin mahigit. Ngayon pa lang po nag-message sa amin yung binilhan namin na kailangan daw pala ay after 1 month may maintenance po itong ating e-bike. Ngayon tumawag po sa amin, dapat daw po pala. So papunta po kami ngayon, kasama ko po itong aking mga kasama. Nandito si Nayel, si Eliza, at saka po si Mami Miray. Ayan. Kami po ay sama-sama na naman, no? Pag po bumili tayo ng e-bike, syempre yan po ay sasakyan din, ano? Yan po ay mayroon ding maintenance. Tsaka po sa amin po, pabor na pabor po ang gumamit ng e-bike kasi kami po ay meron pong solar sa bahay. Kung kayo po ay nais pong magpakabit ng solar, ay pwede po kayo mag-comment dyan sa baba at mag-inquire po sa akin dahil meron po akong kilala na tao or pwedeng kami mismo ang pumunta po sa inyong mga bahay para po installan po kayo kung gusto nyo po magpa-install ng solar. Kaya po pabor na pabor ang may solar tapos meron po kayong e-bike dahil talaga pong napakalaking ititipid nyo. Ngayon mga kaibigan ay gamit natin yung ating Life PO4 battery na inassemble po. Hindi ko po alam kung okay doon sa ating binilhan kapag ganito nakapagpalit po tayo ng battery. Sa bagay, hindi naman natin ipinalit, nagawa lang tayo ng reserve. Kasi hindi ko alam kung approve sa kanila yung ganun. Sana naman hindi ma-void yung warranty. Kasi nga, syempre, katulad namin, ang lalayo lagi nung binabiyahe namin. Tapos sama-sama kami palagi. Laging ang mga biyahe po namin is inaabot po kami ng 50 kilometers, 55 kilometers po na binabiyahe namin, sama-sama kami buong pamilya. Guys, baka bago ka lang dito sa aking channel, wag mo po kalimutang mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo na upload kong videos at saka po mga tutorial about po sa mga e-bike at kung ano-ano pa DIY sa aking YouTube channel. Marami po tayong matututunan dyan kung tayo po ay manonood lamang. Guys, dito sa video natin ay i-discuss po natin kung ano po ang kagandahan at hindi po kagandahan ng atin pong Life PO4. Kung sulit po ba talaga na mag Life PO4 tayo o hindi. Pumunta muna tayo sa lead acid battery mga kaibigan. Ang maganda sa lead acid battery, napakadali po niyang ikabit. Bibili lang po kayo and i-series nyo kung ilang volts yung required sa inyong e-bike. Halimbawa 48 volts, bibili po kayo ng 4, isi-series nyo lang 48 volts na po yun pag bumili po kayo ng lead acid battery. Kung kayo naman po ay 60 volts, bibili lang po kayo ng 5, i-series nyo po yun, meron na po kayong 60 volts. Mas mura po ang lead acid battery compare po, muna na tayo dito. Mas mura po ang lead acid battery compare po sa mga lithium or Life PO4 battery. Kaya lang po, pagka po naka lead acid battery po kayo, syempre, lalo kung kagaya po nitong amin, kami po kasi talagang sulit na sulit po ang pagkakabili nitong e-bike. Lagi po kaming malayo ang pinupuntahan. Pagka po sa katulad namin at lead acid battery po yung gagamitin, sa palagay ko po talagang hindi po masyadong tatagal ang ating battery. Kasi po mababa lang naman po ang cycle count ng ating lead acid battery. Yan po pagka po naka 2 taon kayo o 2 taon mahigit talagang parang swerte na pagka po umabot ng ganong katagal yung iyong battery ng e-bike, lalo kung katulad po nitong amin kung gamitin. Kasi nga itong amin kung gamitin talagang laging malayo ang biyahe. Yun nga lang po, pagka po lead acid battery ang binili, ang ipapalit nyo ulit, halimbawa kailangan nyo magpalit ng battery sa e-bike nyo, pag lead acid battery, mas mura. Mas mura siya compare po sa lithium or doon sa ating Life PO4 battery. Punta naman tayo doon sa hindi masyadong okay o hindi masyadong maganda sa lead acid battery. Yun po yung timbang. Napakabigat po ng lead acid battery sa atin pong mga e-bike. Talagang mabigat po ang lead acid battery, lalo po pang naka 60 volts kayo. Ang bigat po. Halimbawa yung 60 volts tapos 32 AH. Napakabigat na po sa e-bike noon. Halos po katumbas na po yun itong akin. Baka mas mabigat pa po dito sa aking panganay yung bigat niya. Pumunta naman po tayo sa Life PO4 battery. Sa Life PO4 battery naman po, ang maganda sa kanya ay talaga pong pangmatagalan. Kasi po siya ay mahaba ang life cycle or madami ang life cycle niya. Halimbawa, nalobat siya ngayon, tapos i-charge nyo, yun, isang cycle po yun ng battery. Kapag ka isang lobat, tsaka isang charge, isang cycle po yun. Kaya po, dito po sa Life PO4 battery, ang maganda po dito, madami po yung kanyang cycle. Tsaka ang maganda po dito sa Life PO4 battery, syempre, unang-una, magaan.
ang laki po ng iaalwan or malaki po ang isasarap sa buhay ng inyo pong mga e-bike. Hindi ko maisip kung anong ibang term dun sa iaalwan. Basta gaganda po ang pakiramdam ng e-bike nyo kapag ka po naka-live PO4 battery po kayo, dahil nga po ay malaki po yung igagaan niya compare sa dati niyang timbang nung lead acid pa yung nakalagay niya. Pero dito po sa case namin, hindi po siya gumaan nung nag-live PO4 battery kami dahil bumigat pa po lalo. Kasi po kaya bumigat lalo, yung live PO4 battery nga po is ginagamit natin as primary source ng ating pong power, at ang naka-reserve lang po dito sa amin is yung lead acid dahil nga ganito ang lalayo nga po lagi nung aming pinupuntahan. Ang isa pa po sa maganda sa ating live PO4 battery ay napakakunat po talaga niyan. Makikita nyo po dyan sa aking mga naunang vlog ay talaga naman pong ganito po karami ang sakay namin, ay talaga namang nakakalayo po kaming maigi. Kahit mas mababa yung amperes niya compare sa lead acid battery, malayo din ang kanyang napupuntahan. Isa pa po sa maganda dito sa ating live PO4 battery ay syempre nagdadalawa yung protection mo sa iyo pong mga battery. Unang-una, yung ating pong charger, meron na po yung kakayahan na i-cut off yung pong charge niya kapag full charge niya. Kapag full charge niya, automatic naman po siyang nagka-cut off, tumitigil yung pagcha-charge niya. Kasi nga, full charge na po yun. So yun po, pagka stock lang yung battery mo. Pero kung naka-live PO4 battery ka, yung charger mo is ititigil na siya kapag full charge ka na. Meron pang pangalawa, yung BMS. Kaya nagiging dalawa yung protection ng iyo pong mga battery. Kasi ay yung BMS mo, pag full charge na, automatic din niya i-cut off yung pagcha-charge ng ating charger. Kaya kung halimbawa, maglukuman yung charger natin, nasira, hindi siya nagka-cut off, maganda pa rin kasi i-cut off naman siya ng ating BMS. Hindi siya kagaya nung pagka naka-lead acid battery tayo, na pag nasira yung charger mo while charging, ay posible ka ma-overcharge. Kasi halimbawa, hindi siya tumigil sa pagcha-charge, puno na. Di, posible kang ma-overcharge. Pumunta naman po tayo sa hindi masyadong maganda sa live PO4 battery. Ang hindi po masyadong nagugustuhan o magugustuhan ng iba sa live PO4 battery ay yung presyo. Medyo pricey po talaga ang live PO4 battery. Katulad po nito, inassemble natin dito. Ang range po ng presyo ng ating 22AH live PO4 battery is nasa 580 to 600. Pag naka 60 volts po ang battery ng inyong e-bike, kailangan nyo po ng 20 pieces na 22AH. Kung 22AH lang po yung gagawin natin. Marami naman po kayong mabibili. Meron pong mas matataas na amperes ng live PO4 kung gusto nyo. Kung gusto nyo po ay 50 amperes, pwede po. Marami pong klase ang live PO4. Meron po siyang prismatic, meron po siyang cylindrical, at kung ano-ano pang live PO4 battery. Kaya po, marami po kayong pagpipilian. Yun nga lang, sabi ko nga, ang live PO4 battery, pag tumaas yung amperes niyan, syempre, tataas din yung presyo. Kaya kung tumaas yung presyo, tatagal mo din siyang magagamit. Kasi ay mas kukunat siya compared doon sa mas mababang amperes. Mas malayo yung pwede mo mapuntahan kapag mataas ang ampere na nakakabit sa iyong e-bike. At pangalawa, ang hindi masyadong kagandahan kapag po tayo ay naka-live PO4 battery ay hindi po yan kagaya ng lead acid battery na kapag ka nalobat ang lead acid battery, halimbawa nakakabit sa e-bike mo, ang lead acid battery kapag po yan ay nalobat, natsyatsaga-tsaga mo pa yan, nabubuhay-buhay pa yan. Pag ipinahinga mo ngayon, maya-mayang konti, aandar na ulit yan. Kapag ka po naman ikaw ay naka-live PO4, pagka po nalobat si live PO4, pag i-shutdown ni BMS yung discharge ng battery mo, kasi halimbawa, mababa na yung voltage mo, kailangan na ninyang i-cut off yung pong power ng iyo pong battery. Kasi para hindi ka ma-over-discharge at para maprotektahan ang iyo pong mga battery. Kasi nga, ang BMS is protekta sa battery natin para hindi po madaling masira. Pipigilan niya yung over-discharge at saka overcharge ng pong mga battery natin. Kaya po pag nalobat ang live PO4 battery ay shutdown na po talaga. Patay na po talaga ang iyong e-bike at hindi mo na yan mabubuhay ulit hanggat hindi mo siya i-charge. Sana kayo naliliwanagan din sa aking mga pinagsasasabi. Update ko kayo doon sa ating pagpapamaintenance. Hindi ko kasi alam kung payag sila na ganito ang gagawin natin sa e-bike. Lalagyan natin ng mga battery na ginagawa natin, reserve battery. Maglalagay tayo ng lithium. Hindi ko alam kung okay sa kanila yung mga ganun. Sana naman okay lang at sana gawin pa rin nila yung mga maintenance na kailangan gawin dito sa e-bike.